Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga listeners. Yan pong mga sumusubaybay mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gamit po ang iba't ibang estasyon at syempre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gamit naman po ang iba't ibang pamamaraan ng pakikinig sa ating programa. Salamat po at pagbati po siyempre sa ating mga kasama na siyang tumitiyak na yung programa po natin ay inyong mapapakinggan. Sila po yung ating production team na siya pong naglilingkod, ika-ngay sa likod ng tabing para matiyak na ating pong masubaybayan ang ating mga programa. So tayo po'y magpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin, pag tayo po'y nagkamali, how do we get back to grace? Paano tayo babalik sa biyaya ng Panginoon pag tayo po'y nalalayo? Now, ilang paglilinaw sa ating pagpapatuloy. Mahalaga pong maunawaan na pag pinag-uusapan ang grace, it transforms, it does not tolerate. Sa Romans chapter 6 verse 1, meron pong very interesting passage dito kasi tinatalakay po ni Pablo ang tungkol sa biyaya ng Panginoon kung paano tayo naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pero meron pong kakaibang kaisipan na lumalabas mula po sa kaisipan ng biyaya. Ito po ang sinasabi, Romans chapter 6 verse 1. Ang saad po ng talata, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Nakita niyo po tayo hubay magpapatuloy sa pagkakasala? Total naman pala'y tayo po'y naligtas dahil sa biyaya, para lalong sumagana ang biyaya. Ang sagot ni Pablo ito. Sabi niya sa verse 2, of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? So ang ibig sabihin po rito ni Apostol Pablo, kung tayo po ay patay na sa kasalanan, bakit naman tayo manunumbalik pa para sa kasalanan? May mga nag-iisip po kasi na total patatawarin, pwede nang magkasala. Mahalagang maunawaan po natin na hindi tayo pinapatawad, hindi tayo binibigyan ng biyaya para tayo po ay i-tolerate o para tayo po ay magpatuloy sa ating pagkakasala. Nako, hindi po. Pinatatawad po tayo so that we will be transformed. Si Apostol Pablo, di ba, sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 9 and 10, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. Ang sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is with me. So ang ibig niya pong ipakita, linawin at bigyang diin ay ang katotohanan na dahil po natanggap niya ang biyaya, merong pagbabago. So hindi po tayo tinotolerate sa pagkakasala, binabago po tayo sa pamamagitan ng biyaya. Pangalawang kaisipan po, ang biyaya po ng Panginoon, it enables, it does not exclude. Alam nyo, yung konsepto po ng exclusion ay makikita natin sa tuwing ang tao magkakasala. Kaya nga sa Old Testament, paglalapit ka sa Diyos, may mga sacrifices na kailangang ibigay. Ibig lamang ipakita po nito na hindi tayo karapat-dapat sapagkat tayo po'y makasalanan at ang Diyos naman ay banal. So ang ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi pwedeng lalapit lang tayo kung maisipan natin. Kailangan nating maintindihan na banal ang Diyos, makasalanan tayo, hindi tayo pwedeng basta lumapit. Pero yun nga, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, maaari po tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos.
At hindi lamang tayo lalapit, kundi binibigyan tayo ng enablement to live a new life for His glory and honor. Kaya babalik tayo sa 1 Corinthians 15 verse 10. Ang sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is with me. So ibig sabihin, yung biyaya na ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan, nagbibigay sa kanya ng paraan para siya po ay lalong lumago at hindi po manatiling lugmok sa pagkakasala. Ang ganda, di ba? Nakikita natin na ito pala ang biyaya ng Panginoon. Inaangat tayo, binabago tayo, hinuhubog tayo, binibigyan tayo ng enablement. Isa pa, mahalaga ring tandaan na ang biyaya po ng Panginoon, it restores, it does not restrict. Yung idea po ng restriction o hindi tayo pwede sa ilang mga bagay, na epekto po ng kasalanan, di ba? Pag tayo po may pagkakasala, may mga bagay po na kailangan nating gawin pero hindi natin magawa dahil alam po natin hindi tayo karapat-dapat na gawin ito. Kaya nga po yung pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan ang siyang nagbibigay sa atin ng paraan para tayo po'y makalapit sa ating Diyos. So napakaganda po that we are restored to a relationship with God. At ang sabi pa ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo pong dating makasalanan ngayon, masterpiece ng Panginoon, created anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ang ganda, di ba? So yung dating makasalanan, hindi lang pinatawad, pinalaya, binigyan ng panibagong katayuan at ngayon po'y makakalapit sa presensya ng ating Panginoon. Ganyan po kayaman ang biyaya ng ating Diyos. Yan po ang ibinibigay sa atin. Hindi ba dapat pagpasalamatan? Hindi ba talagang dapat tayo po ay matuwa, tayo po'y magalak sa pagpapalang itong pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Kaya tayo po, siyempre, kailangan nating isaalang-alang ito. Kailangan nating isaisip na tayo po ay pinatawad at tayo po ay binigyan ng panibagong katayuan. Ngayon, mahalaga pong unawain ang napakahalagang tanong. Bakit sa kabila na ganyan pala ang nais ng Panginoon, bakit may mga taong nananatili sa pagkakasala? Ayan, magandang pag-isipan yan. Malinaw na yan po ay hindi dahil sa kahigpitan ng ating Panginoon, ito po ay dahil sa pagiging makasalanan ng tao. So para po lubos nating maunawaan, tingnan natin ang ilang mga talata sa Ephesians chapter 2. Yung ilan po ay nabanggit ko na, pero tingnan lang natin para maunawaan natin yung before and after at saka ano yung turning point. Magandang makita yan . Sino ba tayo noon? Sino ba tayo matapos tayong makakilala sa Panginoon at ano po ang panibagong katayuan natin at paano nangyari yon? Okay. So sa Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Okay? And then ilang talata hanggang verse 10. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Ephesians chapter 2 verse 3, all of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Verse 4 and 5. But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Verse 5, God saved you by His grace when you believed. You cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ephesians 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. So makikita po natin sa napakagandang passage na ito, yung katotohanan na tayo po ngayon ay recipient ng biyaya ng Panginoon,
Pag tinanggap mo yan sa iyong buhay, ikaw ngayon ay tatawaging masterpiece, restored to the original design, na tayo po ay gagamitin sang-ayon sa planong tinalaga na ng Diyos noon pa mang una. Now, para maintindihan po natin ito, kailangan nating tingnan ano ba ibig sabihin ng kasalanan. Alam nyo, ang isang malaking pagkakamali, yung pong kaisipan na tayo po'y pinatawad pero wala naman tayong gagawin para manumbalik sa layunin ng Panginoon. No? Kaya nangyayari po paminsan, pinatawad nga ho tayo, kaya lang ang nakakalungkot naman, bagamat tayo po ay pinatawad, yung paraan ng ating pamumuhay, hindi naman nagagamit para po sa layunin at kalooban ng ating Panginoon. Kaya importanteng ma-realize natin na tayo po ay tinawag para sa layunin ng Diyos at kailangan nating mamuhay sang-ayon sa Kanyang kalooban. So titingnan po natin ngayon ang ilang mahahalagang bagay. Yung hamartia, ang ibig sabihin po niyan is missing the mark. No? Nang ibig sabihin po, merong plano ang Panginoon, hindi natin nadali yung plano na yon. Meron pong kalooban ng Panginoon, hindi ho tayo tumumbok doon sa kalooban na yon. Ganun po ibig sabihin yan. Kaya nga ang nakakalungkot, bagamat tayo po'y pinatawad, marami pa rin ang hindi namumuhay sang-ayon sa plano at layunin ng ating Panginoon. Kaya importante po na ma-realize natin mga kapatid, pag sinabi nating hamartia or to miss the mark, ito po yan, when we do what we are not supposed to do, and when we do not do what we are supposed to do. No? Pag ginawa mo yung hindi mo dapat gagawin, at saka hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, yan po ay kasalanan. Pero hindi po siya limited sa ating ginagawa lamang, ito po ay sumasaklaw din sa ating being. So we can say that it's also about being who you are not supposed to be, and not being who you are supposed to be. So kung hindi iyon ang nais ng Panginoon, iyon ang nakikita sa iyong buhay, kung ano naman yung hindi dapat, yun ang nakikita, yung dapat, hindi iyon ang nakikita sa ating buhay. Kaya kailangan po nating ma-realize mga kapatid, na kung tayo po ay magkakaroon ng tunay na restoration, kailangan ma-turn around itong kalagayang ito. Na yung dapat gawin, yun ang ating ginagawa. Yung hindi dapat gawin, yun po ang hindi natin dapat ginagawa. Okay? At kung ano po yung nais ng Panginoon na dapat makita sa ating buhay, yun po dapat ang nakikita sa ating mga buhay. Kaya malaking hamon talaga ito. Kaya importante po, again, as I said, na ating maunawaan ito dahil paminsan na nangyayari sa tao, tuwang-tuwa tayo sa biyaya ng Panginoon, pero siguro ang malaking katanungan ano ba ginawa natin dun sa biyayang yon, di ba? Paano ba tayo namumuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos? So, para mangyari po yan, dapat merong shift from a self-dominated life to a God-dominated life. Ito po naaral natin dati ito. Parehas po, pwedeng buhay ng mananampalataya to. Ang kaibahan lang, yung perspective. At syempre, isa lang dyan, yung tama. Yung self-dominated life, bagamat siya po ay naniniwala sa Diyos, nananalangin sa Diyos, at marahil po ay palasimba pa, kaya lang ang kanyang tingin sa Diyos ay maliit na bahagi ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, bagamat may involvement ang Diyos sa kanyang buhay, primarily it's all about self. Ano yung ambisyon, gusto, pangarap, layunin ng isang tao. At iniimbitahan lang ang Diyos pero merong restriction kung hanggang saan. Iniimbitahan lang Diyos pag may kailangan, sumusunod pagka naka-align yung gusto ng Diyos sa gusto niya. Pero once na iba na ang gustong ipagawa ng Panginoon at hindi na sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan, diyan na po nalalantad ang katotohanan. Self-dominated Kaya paminsan may mga tao, they want to be more obedient, pero pag hindi po nila binago yung tinatawag na life structure,
if you live a self-dominated life and you want to glorify God, hindi talaga pwedeng mangyari kasi magkakaroon ng conflict eh. As long as you limit God in your life, as long as you do not totally and completely submit to God, you will never have complete obedience. Yan po ang reality. So kailangan meron tayong God-dominated life. Paano mangyayari at ano ba itsura nun? Pag sinabi natin God-dominated life, obviously from the term itself, ang Diyos po ang talagang nagahari. Nauunawaan mo kung sino ka, kung ano meron ka, kung anong katayuan mo sa buhay, lahat ng iyan ay inilagay ng Diyos sa buhay mo para gamitin sang-ayon sa kanyang layunin. Mahalaga ito kasi totoo po yan sa panahon natin ngayon, no? May mga tao po na nananalangin nga pero sa halip na thy will be done on earth as it is in heaven, dinidikta sa Panginoon kung ano dapat mangyari, paano dapat mangyari, kailan dapat mangyari. Hindi ba? Nangyayari po yan. Sa halip na tayo po ang magpasakop sa Diyos, we end up telling God what to do. So in the process, we fail to truly glorify Him. Para bang ang lumalabas Lord, ang tagal naman ng plano mo. Yan, ito pa ho pagka kayo po'y naiinip sa pagkilos ng Panginoon at tingin nyo mabagal ang Diyos at delayed siya, most likely po, you're living a self-dominated life. Dahil ang Diyos po cannot be late, hindi ho siya malilate. Kaya lang natin tingin o akala na late ang Panginoon kasi ang problem po, meron tayong sariling timetable at ang gusto po nating mangyari, ang Diyos ang sumali sa ating timetable. Sa halip na tayo po ang mag-adjust sa Kanya, sa halip na tayo po ang magpasakop sa Kanya, ang nangyayari, we end up telling God what to do, when to do it, and then, syempre, kung ano yung gusto nating mangyari. At dahil po ganyan ang ating nagiging pananaw, ganyan ang ating ugnayan sa Panginoon, ang nangyayari po, hindi tayo nakapamumuhay ng isang uri ng pamumuhay na talagang masasabi nating yan ang nais ng Diyos para sa atin. Okay? Kaya kinakailangan na talagang ating pag-isipan, ating unawain, na pag tayo po ay nagpapasakop sa Diyos, hindi yung gusto natin, hindi yung pamamaraan natin, hindi yung kalooban natin, kundi ang katanungan po, Lord, ano ba ang iyong kalooban? At magpapasakop kami sa iyong kalooban. So dapat po ganoon. Sa halip na tayo po ang nagsasabi sa Diyos, Lord, ganito gusto kong mangyari, hindi po. Ang kinakailangan mangyari po is we seek God's will and we submit to His will. At maniwala ho kayo, pag tayo po'y nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, ang totoo po ang nangyayari dyan eventually, makikita natin yung sarili po natin. Makikita natin yung sarili natin na hindi tayo maiinip sa Panginoon. Bakit ka nga naman maiinip sa Panginoon? Samantalang siya nga ang ating dapat sundin. Sa Kanya tayo dapat mag-adjust. So kung talagang nagpapasakop tayo, makikita ho natin na tayo po ang nag-a-adjust sa Kanyang kalooban. And by adjusting to God's will, eventually we will see na napakaganda ng Kanyang kalooban. Hindi nalilate ang Panginoon sa Kanyang pagkilos, walang delay. At marirealize po natin na sa halip na diktahan ng Diyos, we seek His will, submit to His will. Kaya ulitin natin baka mamaya tayo po ay nagnanais na parangalan ng Diyos while all the while, ang ating pamumuhay pala ay yung tinatawag na self-dominated life. Nananalangin ka pero ang panalangin mo, Lord, gawin niyo po ang gusto ko. Kung kailan ko gusto mangyari at kung paano ko gusto mangyari. Nako, pag ganyan, senyales po yan. Gustong-gusto ko yung sinabi dun sa Proverbs 14 verse 12 at itatapat natin sa Proverbs 3, 5-7. Ang sabi ho doon sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Meron daw pong landas na parang tama sa pantaha, tingin at estima ng tao,
pero bandang huli ay nagdadala po sa kapahamakan. Totoo naman, di ba? Kasi nga, limitado naman yung kaalaman natin eh. Kaya nga ang sabi doon sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Napakaganda nun. Ang kalaban po ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon, yung akala natin, yung alam natin, yung pamamaraan natin, yung karunungan natin, mainam na. Pag in-acknowledge po natin ang ating kakulangan, kawalan ng kakayahan, at tayo po'y nagpasakop sa gustong mangyari ng Panginoon, ayan na. Then we realize na, Lord, mas marunong ka, mas mataas ang iyong pamamaraan, at ikaw ang dapat masunod sa aking buhay. Yan po, God-dominated life. All that I am, all that I have belongs to you, at kailangan gamitin ko sang-ayon sa iyong kalooban para sa iyong layunin, at ako'y katiwala lamang na ang aking responsibility is to discover how you want me to use the resources that you have placed under my care. So, kailangan palaguin natin, kailangan gamitin sa kanyang layunin, at kailangan pagsumikapan na maunawaan na hindi po atin ito po'y pinagkatiwala. So therefore, we have the responsibility to make sure that it aligns with God's purpose. So pagpapatuloy po natin bukas ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong pagsama. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.